Magandang araw mga kabayan. Ngayon ay ating alamin ang tamang pag-first aid kapag nagdurugo ang ilong ng isang tao, especially sa mga bata at sa may mga edad na individual. Kagaya ngayon, mainit ang panahon, so dapat alam natin ang tamang first aid at tayo ay huwag magpanik. Dapat alam din natin ang gagawin para hindi malagay sa alanganin ang isang maliit o isang small na problema na dapat nating gawin agad. So, ito na. Ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-first aid. Pero bago yon, atin mo nang talakayin kung ano yung mga dahilan, yung mga causes, at bakit ito nangyayari. So, isa-isahin natin ha. So, at the end of my topic, i-demo ko sa inyo kung paano ang tamang mag-first aid ng pagdurugo ng ilong. So, yung epistaxis, yan ang other term ng nosebleed. Yan. Ito po yung scientific name o other name ng nosebleed is epistaxis. So, why do nosebleed happen? Bakit daw nangyayari? Most nosebleeds occur because of minor irritations of the inside of the nostrils. The nose contains many small blood vessels that bleeds early. Air moving through the nose can dry and irritate the membrane lining inside of the nose. Ito naman ang susunod. What are the common cause of nosebleeds? So, ano yung mga common cause bakit nagdurugo daw ang ilong? So, dry air home heating system may dry the air in your home and also dry the lining of the nose. So, kapag mainit ang ating environment, lalo sa ating bahay, ay ito ay nagkakos ng pagdurugo ng ating ilong. So, nagkakaroon ng humid. Tinatawag na humid. Humid ang isang area. So, yun, nagkakos ng nosebleed. Getting heat in the nose or putting an object inside it. So, kapag nasuntok ka, yan, nasiko ka, yun, kasi mga bata nga, di ba, makukulit, maharot, lalo na kapag nalagyan ng pencil, crayon. So, yung ibang mga bata kasi nag-i-experiment, nalalagyan yung mga ilong ng mga bagay-bagay. So, nagkakos din yun ng nosebleed. So, blowing too hard. So, sobrang pagbahing. Lalo na pagbahing mo ay ginover mo ng ganyan. So, dapat ano lang, na hindi mo i-cover ng todo, na merong lalabasan na hangin o hindi magkakos ng force na pagbumula ng pagdugo ng ilong. Colds or allergies, rubbing the nose often. So, yung mga, sipon, allergens, yan. Kasi na-irritate yung ating nostril, yung ating ilong, na kalimitan, ito ay ating nilarab o kinukusot. So, nose picking or scratching the inside of the nose. Yan, ultimo pala yung pagkukulangot, di ba? Akala natin maganda yon, pero kapag napasobra ay pagmumulan ng pagdugo ng ating ilong. So, how to prevent nose bleeding? Paano daw ito ma-prevent o maiiwasan? Keeping your nose moisturized, dry nasal membranes can cause nosebleed. So, kailangan tayo ng mga moisturizer. So, using ay humidifier. So, dapat ma-humidify yung ating area. So, bibili tayo ng mga humidifier machine. Yan, meron po nabibili yan sa mga market. So, not picking your nose, blowing or rubbing it too hard. So, wag nating kalikutin ng ating ilong, lalo na kapag ito naman ay hindi kailangan o nararapat. Limit the use of cold or allergy decongestant. Lalo na po yung, alam niyo yung Vicks, di ba, yung yung mahaba, yan, di ba, sinisingkot yun. Yung may nabibiling ka dyan pang remedy sa sipon. So, kapag yung tube na yon pinasok mo sa ilong mo, yung iba, gumiginhawa yung paghinga, pero may iba naman na kapag napadiin, nagkakos ito ng nose bleeding. Tapos, quitting smoking or refrain from smoking. So, para daw hindi magdugo ang ating ilong, may mga pag-aaral na ang paninigarilyo daw ay nagkakos ng nose bleeding kasi nga nagkakaroon nga ng drying or humid sa ating nostrils o sa daloy ng hangin sa ating ilong. Ano ang first aid
treatment for a nosebleed. So ano daw ang dapat gawin pag tayo ay nakaranas ng nosebleed? So unang-una, sit the person up straight and drop their head slightly forward. Yun. Apply finger and thumb pressure on the soft part of the nostrils below the bridge of the nose for at least 10 minutes. So 10 minuto. So encouraging the person to breathe through their mouth while their nostrils are pinched, using tight clothing around the neck. So yun ang paliwanag. So etong nostril natin, ipipinch natin ng ganyan. Bawal po yung backward kailangan ay naka forward. O tignan nyo to, si Blippi. Yan So pag na-punch yung ilong niya, nagdugo o kaya nagkaroon ng intentional injury, unintentional. So ito po ay bawal, kailangan nakaganyan, naka-forward, ipipinch nyo ang kanyang nostril ng 5 to 10 minutes. Yan po yung proper time. So, at ang proper position, naka-forward. So, hindi naka-backward forward po yan. So, paano kung hindi agad ito tumigil o mag-stop? So, kukuha po tayo ng cold compress o ng yelo. So meron ako nakahanda dito na ito ay tag nito improvise na cold compress, yung lang, water bottle. Ilagay nyo to sa freezer anytime na magkaroon ng emergency, like pagdurugo ng ilong, yan, ng mga muscle cramps o other injuries na pwedeng makatulong ang cold compress. Yan po, dito nyo ilalagay. Dito 5 minutes yan, dito natin ilalagay hanggang mag-stop ang bleeding. So ang sabi nila, paano pag hindi nag-stop ang bleeding? So ano nang ating gagawin o ng ating next move? So punta na po kayo sa pinakamalapit ng hospital para ma-check tayo ng ating attendant doctor kung bakit ito ay nangyari. So bakit nga po pala bawal ang naka-backward? Kasi nga fresh blood yan, no? So pag nag-backward kayo, magkakos ng aspiration. So kapag aspiration, yung fresh blood nyo pwede pumasok sa inyong esophagus, direct na lang. So magkakaroon pa kayo ng pneumonia. Yun po yun. Possible kayo magkaroon ng pneumonia kapag nangyari yun. So yung maliit na bagay dapat nagawa natin ng tama. So pwedeng malagay sa alanganin kapag hindi natin nasunod yung tamang first aid. So yun lang po, sana makatulong itong aking video o aking lecture. Sa susunod na ating topic, sana lang kayo, subscribe sa aking YouTube channel at marami pa ako mga first aid na tuturo o tatalakayin.